Habang nag-aagaw buhay ang aking anak sa ICU, ang kanyang ama ay abala sa pakikipaglikaya sa Tagaytay. Bumabagsak ang oxygen ni Neil sa malamig na ospital, habang si Adrian ay nagbubukas ng champagne para sa kaarawan ng kanyang mistress. Huwag mong gamitin ang bata para sirain ang gabi namin, ang walang iyang sigaw ng traidor. Ngunit hindi niya alam ang sarili niyang pirma ang magtatanggal sa kanya sa sarili niyang imperyo. Patay na ang masunuring asawa. Sisingilin ko ang bawat patak ng dugo ng anak ko. Paano pinaluhod ng isang ina ang pinakamakapangyarihang CEO sa Maynila? Maayos na nakatupi ang asul na pantulog ni Neil sa aking mga kamay, habang ang kanyang maliit na dibdib ay nahihirap ang huminga sa ilalim ng maskara ng oxygen. Marahang hinaplos ng aking mga daliri ang disenyo ng maliliit na laruang kotse sa tela, habang ang aking mukha ay nananatiling kalmado sa kabila ng marahas na hampas ng ulan sa bintana ng St. Jude Hospital. Ialok mo na ang lahat ng drama mo, Leona, pero hinding-hindi ako uwi dyan dahil mas kailangan ako ni Katrina na kasalukuyang ina-attack ng matinding hika dito sa Tagaytay. Ang boses ni Adrian ay mariing umalingaw-ngaw mula sa cellphone na nakabukas ang speakerphone sa ibabaw ng lamesa. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa namumutlang mukha ng aking anak. Ang tunog lang monitor ng kanyang tibok ng puso ay patuloy na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay mas masakit pa sa anumang tunog ng medical na makina. Adrian, nasa ICU si Neil. Bumubuhos ang tubig sa kanyang mga baga at kailangan ng mga doktor na simulan ang emergency procedure na yan din ang aking tinig. Ay nanatiling patag, walang halong pagmamakaawa, tanging ang katotohanan lamang ang aking inalalatag. Ang iyong digital signature sa portal ng St. Jude Executive Insurance ang tanging paraan para maaprubahan ng operasyon. Ikaw ang primary holder ng account. Bago pa man makasagot si Adrian, isang mahina at nanginginig na boses ng babae ang sumabat sa linya. Yon si Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng peking panghihina na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Leona sis, please, huwag mo namang gamitin ang bata para sirain ang kaarawan ko. Alam mo namang mahina ang puso ko sa stress. Nandito lang naman si Adrian para tulungan ako makahinga. Share him for once. Don't be so selfish. Kasunod nito ay ang marinig ko ang marahang pag-alo ni Adrian sa babae, isang bulong na puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi ko narinig para sa akin o para sa aming anak sa loob ng 5 taon ng aming pagkakahiwalay. Nang muling magsalita si Adrian sa telpon, o ang kanyang tono ay puno na ng pagkairita at pagbabanta. You are a financial analyst, Leona. Marami kang pera. Bakit hindi mo nalang bayaran ng cash on deposito sa halip na abalahin mo ako sa pirma ko, wag mo akong simulan sa mga script mo na parang mamamatay na ang bata para lang mapauwi ako dyan. Pinilit mo lang siguro ang doktor na sabihin yan dahil alam mong kaarawan ni Katrina ngayon. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang nagmamadaling nurse na may dalang tablet. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa monitor ng tibok ng puso ni Neil na unti-unting nagpapakita ng tuwid na linya ng walang aktibidad. Ma'am Leona, bumabagsak po ang oxygen ng bata. Hindi po tinatanggap ng system ang override code dahil ang premium insurance ni Sir Adrian ay nangangailangan ng biometric o digital approval mula sa kanyang rehistradong aparato. Baka po hindi na kayanin ng bata kung maghihintay pa tayo ng manual deposit clearance mula sa accounting na sarado na sa ganitong oras ng gabi. Tiningnan ko ang nurse pagkatapos ay muling ibinaling ang aking tingin sa telepo. Narinig mo ba? Yan Adrian ang? Sarili mong ospital, ang sarili mong patakaran? Na ikaw mismo ang pumirma bilang CEO ang siyang pumapatay sa sarili mong anak na yon. Isa pang pindot lang sa iyong telepono, Adrian. Yun lang ang kailangan ni Neil. Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago ko narinig ang malalim na buntong hininga ni Adrian na tila ba ang buhay ng aming anak ay isang malaking istorbo sa kanyang yang bakasyon. Pwes sabihin mo sa accounting na maghintay sila bukas ng umaga. Hindi ko bubuksan ang corporate portal ko ngayon dahil nasa gitna kami ng hapunan ni Katrina. Mag-isip ka ng paraan, Leona. Huwag mo akong gawing takbuhan sa bawat oras na nagkakaroon ka ng problema sa pag-aalaga sa bata.
Kasabay ng kanyang mga huling salita, narinig ko ang mahinang pagising ni Neil. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanghihinang humawak sa aking palad. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang paboritong laruang boses na niregalo ko sa kanya. Sa kanyang huling lakas, pinindot niya ang pulang botones at nagsalita sa tapat ng mikropo, nganito ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa hangin. Dada, masakit po ang dibdib ko. Bakit ayaw mo po pumunta para tulungan si Mama Ang? Tunog ng monitor ay tuluyan naging isang mahabang huni ng kabiguan. Ang tuwid na linya sa screen ay hindi na gumalaw. Ang nurse ay mabilis na lumapit at nagsimulang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation, habang ang doktor na kadarating pa lamang ay sumisigaw ng mga utang para sa emergency medicine. Tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng silid na yon, habang ang katahimikan ay unti-unting lumamon sa aking sistema. 5 taon ko siyang pinrotektahan, pinagtakpan ang kanyang mga pagkukulang sa harap ng ating anak. At naniwalang balang araw ay matututo rin siyang maging ama. Ngunit ang aking bulag na katapatan at labis na pag-unawa ay hindi nagbunga ng pag-ibig, kundi ng malamig na bangkay ng aking kaisa-isang anak. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng aking kahinaan ay tuluyang nag-abo. At mula sa mga natitirang abo ay isinilang ang isang pusong gawa sa yelo. Ikinabit ng doktor ang mga electrodes at sinubukang ibalik ang tibok ng puso ni Neil sa pamamagitan ng defibrillator. Ngunit ang katawan ng aking anak ay bahagya lamang na umid sa bawat shock nang walang anumang pagbabago sa monitor. Matapos ang ilang minutong walang humpay na pagsubok, dahan-dahang ibinaba ng doktor ang mga instrumento at tumingin sa akin ng may malalim na pakikiramay. Time of death, 11:45 in the evening. Pasensya na po, Ma'am Leona. Kung naaprubahan lang sana ang procedure mas maaga. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko rin hinaya ang pumatak ang aking mga luha sa harap ng mga medical na staff. Lumapit ako sa kama, dahan-dahang kinuha ang laruang boses mula sa kamay ni Neil at maingat na inilagay ito sa loob ng aking handbag. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepo no nakasalukuyan pa ring nakakonect sa tawag ni Adrian. Hello, Leona? Ano bang nangyayari dyan? Bakit napakaraming ingay ng mga makina? Sabihin mo sa doktor mo na, padadalhan ko kayo ng pondo bukas na umaga. Huwag mo akong ma-stress ngayon dahil masama ang pakiramdam. Ni Katrina, ang boses ni Adrian ay puno pa rin ng kawalang galang at kawalan ng pakialam. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga, ang aking tinig ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas ng gusali. Huwag ka na mag-abala, Adrian. Wala na si Neil. At simula sa gabing ito, ihanda mo ang sarili mo dahil kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Bago pa man siya makasagot, pinatay ko na ang tawag. Tinalikuran ko ang kama ng aking anak nang may tuyong mga mata at matibay na hakbang. Sa labas ng pinto ng ICU, habang ang ulan ay patuloy na nagwawala sa lungsod ng Manila, kinuha ko muli ang aking telepo at tinawagan ang nag-iisang tao na makakatulong sa akin sa laban ng ito. Mateo, gisingin mo ang buong legal team. Sisimulan na natin ang paggiba sa St. Jude. Puting-puti ang mga pader ng kapilya sa funeral home, isang malamig na silid kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang pagaspas ng ulan sa labas. Nakatayo ako sa tabi ng maliit na kabaong ni Neil, inaayos ang mga puting bulaklak ng estatic, na paborito niya. Walang luha sa aking mga mata, tanging ang tuyong lamig ng determinasyon ang natitira sa aking katawan. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Adrian na may mabilis na hakbang, ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang nabasa ng ulan at ang kanyang muka ay hindi kakitaan ng pighati, kundi ng matinding galit at pagkabalisa. Leona, ano man namang eksena ito? Bakit mo ipinaalam sa mga reporter na dito dinala si Neil? Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit may mariing puot habang lumalapit sa akin. May mga mamamahayag sa labas ng gate. Pinoprotektahan natin ang pangalan ng pamilya Monteverde at ang reputasyon ng St. Jude. Pero hinahayaan mo magpiesta ang media. Hindi ko siya tiningnan.
Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos sa maliliit na dahon sa gilid ng kabaong. Ang reputasyon ba ng St. Jude ang inaalala mo, Adrian? O ang sarili mong upuan bilang CEO? Ang aking tinig ay nanatiling banayad, walang kaunting galit na tila ba? Nakikipag-usap lamang ako tungkol sa taya ng panahon. Huwag mo akong idaan sa ganyang tono. Leona, mariingang hinawakan ang aking balikat, ngunit mabilis ko itong iwinaksi sa pamamagitan ng isang malamig at matigas na pag-atras patakaran ng ospital ang nangyari. Corporate policy is policy. Ang security protocol ng St. Jude ay dinisenyo para iwasan ang insurance fraud. Hindi ko kontrolado kung nagkaroon ng system freeze sa system approval nung gabing yon, at kung tutuusin, alam nating dalawa na mahina talaga ang baga ni Neil simula pa noong sanggol siya. Inalagaan mo ba siyang mabuti nito mga nakaraang buwan? Baka naman ikaw ang nagpabaya, Leona. At ngayon ay sanusubukan mo akong isama sa kapabayaan mo. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa kanya. Ang aking mga mata na dati ay puno ng pagmamahal at pag-una, ngayon ay walang pinagkaiba sa 2 piraso ng iya, lung sumasalamin sa kanyang sariling karumihan. Namatay ang anak mo dahil sa pirma mong nagkakahalaga ng bilyon, Adrian. Ipinagpalit mo ang kanyang huling hininga para sa isang gabi ng kalayawan sa Tagaytay. Kasama ang iyong kalaguyo, ang bawat salita ko ay tila isang maliit na patalim na bumaon sa kanyang kayabangan. Huwag mo akong dambahin ng mga kasinungalingan mo. Kilala ko ang bawat sulok ng sistemang binuo mo. At sisiguraduhin ko ang sistemang yon din ang hihila sa'yo pababa sa putikan. Namutla si Adrian sa aking sinabi. Sumubok pa siya magsalita, mag-gaslight muli, gamit ang kanyang karaniwang mga manipulasyon. Ngunit nang makita niyang hindi man lang nanginig ang aking mga labi o nagbago ang aking ekspresyon, marasyang tumalikod at lumabas ng kapilya padarag na isinara ang pinto na lumika ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nang muling bumalik ang katahimikan, hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking telepo o tinawagan ng aking personal na tauhan sa bangko. Sa loob ng 5 taon ng aming pagkakahiwalay, hinayaan kong pamahalaan ni Adrian ang aming mga pinagsamang ari-arian dahil sa aking tiwala. Ngunit bago pa man naging CEO si Adrian, ang pamilya Fajardo ko ang nagpondo sa kanyang unang klinika. Hawak ko ang mga lumang kasunduan at mga titulo ng lupa na patunay na ang kalahati ng kanyang imperyo ay nagbula sa aking pamilya. Sa loob ng 30 minuto gamit ang aking mga pribadong password bilang dating financial advisor ng kumpanya, inilipat ko ang lahat ng aking personal na pondo at ang mga natitirang shares ng aking pamilya Fajardo sa isang lihim na vault na hindi maaabot ng St. Jude. Pinutol ko ang lahat ng kanyang access sa aking mga financial data. Nang sumapit ang hating gabi, tahimik akong lumabas sa likod ng funeral home upang makipagkita sa isang madilim na sulok ng isang maliit na cafe sa Quezon City. Doon ay naghihintay si Dr. Elena Santos. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may ningning ng tapang nang makita ako. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Narito ang lahat ng ebiden. Siya Leona ang bulong ni Dr. Elena habang inuusisa ko ang mga dokumento. Binago ni Adrian ang mga medical na record ng higit sa 50 mahihirap na pasyente na namatay sa emergency room dahil sa pagtanggi ng St. Jude, nagamutin sila ng walang deposito. Ginawa niya ito para mapanatiling malinis ang financial statements ng ospital para sa nalalapit na 5 bilyong pisong merger deal sa mga banyagang mamumuhunan. O pinalit niya ang buhay ng mga tao para sa stock options ang aking mahinang bulong habang binabasa ang mga pirma ni Adrian sa mga dokumento ng pagtanggi. At ipinalit niya ang buhay ng sarili niyang anak para sa kanyang korona dugtong ni Dr. Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Inilapit ni Dr. Elena ang isang tasa ng mainit na kape sa aking mga kamay. Hinawakan ko ang tasa ng mahigpit, sinusubukang maramdaman ang init nito. Ngunit napagtanto ko na ang aking katawan ay nananatiling malamig, isang malamig na pakiramdam na alam kong hinding-hindi na mawawala hanggat hindi natatapos ang laban ng ito. May isa pa Leon na bulong muli ni Dr. Elena.
Nung nagsisimula pa lang si Adrian, 5 taon na ang nakararaan, may isang offshore shell company sa Cayman Islands na nagdeposito ng napakalaking halaga sa kanyang personal na account. Ang kumpanyang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para bilhin ang mga shares ng St. Jude. Ngunit ang pangalan ng may-ari ay nakatago sa ilalim ng isang inisyal na L. Napatigil ang aking kamay sa ibabaw ng folder. Ang inisyal na LF ay maaring tumukoy sa aking pamilya, ngunit alam kong walang sinuman sa aking mga magulang ang gumawa ng ganong transaksyon ng lihim. Isang bagong misteryo ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Habang nag-uusap kami sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ng CEO sa St. Jude, nakaupo si Adrian sa harap ng kanyang computer. Sinubukan niyang buksan ang kanyang personal na offshore accounts upang ihanda ang pondo para sa kanyang bakasyon kasama si Katrina. Ngunit isang pulang babala ang lumabas sa kanyang screen. Access denied. Contact your financial custodian. Kasabay ng kanyang pagkabigla, pumasok ang kanyang sekretarya na may hawak na isang kulay abong sobre na may selyo ng Senado ng Pilipinas. Ang subpina para sa isang pampublikong pagdinig tungkol sa kapabayaan ng St. Jude ay opisyal ng isinilbi sa kanyang mesa. Nakatayo si Ate Mateo Cruz sa tapat ng malaking salaming bintana na kanyang opisina sa Makati, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod na natatakpan ng manipis na hamog mula sa ulan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang mga hard drive at libu-libong pahina ng audit logs na inihain namin ni Dr. Elena Santos. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ng abogado bago siya humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at matinding galit sa mga natuklasan. Hindi lang ito, simpleng kapabayaan sa ospital. Leona, ang wika ni Atin Mateo, habang itinuturo ang mga dokumento. Ito ay isang sistematikong pagpatay para sakitan ng kumpanya. Corporate homicide, si Adrian Monteverde ay sadyang naglagay ng mga algoritmo sa insurance portal upang otomatikong tanggihan ang mga emergency procedure kapag ang pondo para sa charity cases ay lumalampas sa 2% ng buwanang kita. At ang aking anak ang naging pinakahuling biktima ng kanyang algoritmo, ang sagot ko sa isang malamig at walang katagim-tagim na boses. Hindi ako pumunta rito para humingi ng financial settlement, Ate Mateo. Gusto ko ang kumpletong paggiba sa imperyo ni Adrian Monteverde. Timitigan ako ni Ate Mateo ng matagal. May paghanga sa kanyang mga mata sa aking ipinakitang lakas. Ngunit may pag-aalala rin sa panganib ng aming kalaban. Hindi ka humihingi ng husti, siya Leona. Humihingi ka ng paggiba ang pahayag ng abogado. Dahil ang hustisya sa bansang ito ay nabibili ng mga tulad ni Adrian Mateo. Ngunit ang paggiba, yun ay isang bagay na ako mismo ang magsasagawa gamit ang sarili kong mga kamay, ang aking tugon ng walang kaanting kurap. Habang inihahanda namin ang mga pormal na habla para sa pagdinig sa Senado isang hindi inaasahang bisita, ang dumating sa ibaba ng aking tinitirhang apartment. Pumunta roon si Katrina Rosales, nakasuot ng mamahaling guhit na damit at may dalang mamahaling bag. Ngunit ang kanyang mukha ay pilit na ginawang lungkot at worried para magmukhang kawawa. Pumasok siya sa aking sala nang walang paanyaya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng luhang walang patak. Leona, pumunta ako rito bilang isang babae, bilang isang kaibigan, ang panimula ni Katrina sa kanyang manipulatibong tono, habang inilalabas ang isang manager's check mula sa kanyang bag. Sobrang nahihirapan na si Adrian. Hindi na siya nakakatulog dahil sa kasong ito. Nareto ang 10 milyong piso. Tanggapin mo na ito para sa funeral expenses o para sa foundation na gusto mong itayo para kay Neil. Pakiusap iatras mo na ang reklamo sa Senado. Hindi naman sinasadya ni Adrian ang nangyari at ang kalusugan ko. Hindi ko na kayang kayanin ang ganitong stress. Tiningnan ko ang check sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Pinalabas ko ang isang malinaw na audio recording mula sa gabi ng bagyo sa Tagaytay. Ang boses ni Katrina na tumatawa habang may kalansing na mga baso sa background na nagsasabing, "Adrian baby, order more champagne, tell your ex-wife you're busy."
Napatigil ang pilit na pag-iyak ni Katrina. Ang kanyang muka ay agad na namutla at ang kanyang pilit na maamong ekspresyon ay mabilis na napalitan ng gulat at kaba. Ang kanyang ginagampan ng role bilang may sakit at kawawang biktima ay tuluyang nawasak sa isang segundo. 10 milyong piso ang madiin. At meryendang tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang halagang yan ay kulang pa para pambayad sa murang alak na ininom ninyo sa Tagaytay habang mamatay ang anak ko. Itago mo ang pera mo, Katrina. Kahailanganin mo ang bawat sentimo niyan kapag pumasok na ang order ng hukuman para i-freeze ang lahat ng ari-arian ninyo. Napakasama ng ugali mo, Leona. Ang sigaw ni Katrina, ang kanyang tunay na kulay bilang kontrabida, ay tuluyang lumabas habang nangangatal ang kanyang mga labi sa galit. Ginagawa lang ni Adrian ang lahat para sa kumpanya. Wala kang utang na loob? Lumabas ka sa bahay ko bago ko ipakaladkad ang katawan mo sa mga gwardi, yaang malamig kong utos na hindi man lang itinataas ang aking boses, ngunit sapat para patigilin siya sa kanyang kinalalagyan. Dali-daling lumabas si Katrina habang padabog na isinasara ang pinto. Hindi pa nakakalipas ang 10 minuto matapos ang kanyang pag-alis, tumawag ang telepono ko. Si Adrian. Leona, bakit mo pinaiyak si Katrina? Pinahiya mo pa siya sa tapat ng kondominium mo? Ang galit na boses ni Adrian ay sumabog sa linya. May utang na loob ka rin sa pamilya ko. Nakalimutan mo na ba kung paano kayo tinulungan ng ama ko nung nagsisimula pa lang kayo sa negosyo? Bakit kailangan mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa galit mo sa akin? Lalong naging matigas ang aking muka sa kanyang pabaliktad na panggagaslight. Ang ama mo ay kumuha ng 10 milyong puhunan sa tatay ko para maitayo ang unang klinika mo, Adrian. Ang pamilya Fajardo ko ang nagbayad ng tuition mo sa medical school dahil wala kayong maipambayad. Ikaw ang may utang na loob na kailanman ay hindi mo mababayaran. At ngayon sisingilin ko na ang buong interes kasama ang buhay ng anak ko. Ibinaba ko ang linya nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Bumalik ako sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles ng pondo. Sa gitna ng mga dokumento ng offshore account na may inisyal na LF, nakita ni Ate Mateo ang isang mahalagang detalye. Ang unang deposito sa account na yon ay naisagawa nung mismong araw na isinilang si Neil, 8 taon na ang nakararaan. Isang malaking palaisipan kung bakit ang pondo na ginamit ni Adrian sa kanyang pag-angat ay nakatali sa petsa ng pagsilang ng aming anak. Habang sinusuri namin ang detalyeng ito, isang marahang katok sa pinto ng apartment ang narinig. Nang buksan ko ang pinto, walang tao sa hallway. Ngunit, may isang maliit na kahon sa tapat ng pinto. Nang buksan ko ang kahon na roon, ang isang nasirang laruang kotse, katulad ng paboritong laruan ni Neil, na binuhusan ng sariwang pulang pintura na nag-iiwan ng malakas na angoy ng chemical sa hangin. Sa ilalim ng laruan ay may isang sulat na nakasulat sa guhit ng kamay. Huminto ka na bago mo mawala ang lahat ng natitira sa'yo. Maliwanag ang mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag sa Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City. Nakatayo si Adrian sa gitna ng entablado, nakasuot ng kanyang pinakamamahaling suit. Habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Katrina na may pilit na ngiti upang maibalik ang kanyang nasirang imahe sa pampublikong mata. Ang St. Jude Hospital ay nananatiling matatag ang masiglang pahayag ni Adrian sa harap ng mga mikropono at kamera. Ang kamakailang trahedya sa aking pamilya ay isang malalim na personang napighati. Ngunit, ang aking dedikasyon sa kalusugan ng ating bansa ay hindi kailanman magbabago. Ngayong araw, ipinagmamalaki kong i-anunsyo ang nalalapit na 5 bilyong pisong merger sa Global Apex Health. Isang hakbang na magpapatunay na ang St. Jude ang nangungunang institusyon sa Asya. Sa isang maliit at tahimik na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, pinapanood namin ni Ate Mateo Cruz ang live broadcast sa telebisyon. Akala ni Adrian ay wala ka ng natitirang pondo dahil nabasura ng kanyang mga abogado. Ang unang petisyon natin para sa freeze order ang wika ni Ate Mateo habang nakatitig sa screen. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting walang kaanting init. Hayaan mo siyang maniwala na naisudok niya ako sa sulok, Mateo.
Ang kahambugan ng isang tao ang pinakamabilis na paraan para mabulag siya sa hukay na kanyang sariling hinuhukay ang aking malamig na tugon. Upang maipagpatuloy ang merger, sa kabila ng mga lumalabas na balita tungkol sa pagdinig sa Senado, nangailangan ang Global Apex Health ng isang independenteng financial guarantor na maglalagay ng 1 bilyong pisong deposito upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang pamumuhunang pondo. Dito pumasok ang aming plano. Gamit ang mga pondo ng pamilya Fajardo na aking iniligtas at ang tulong ng mga lihim na mamumuhunan na galit sa korupsyon ni Adrian, nagtayo si Ate Mateo ng isang offshore dummy entity, ang Apex Guarantee Trust. Sa loob ng isang pribadong silid sa hotel, matapos ang press conference, humarap si Adrian sa mga kinatawan ng Apex Guarantee Trust. Dahil sa kanyang matinding kagustuhan na matapos ang kontrata bago magsimula ang formal na investigasyon ng Senado, hindi na nag-abala si Adrian na basahin ang bawat pahina ng libu-libong probisyon sa kasunduan. Pirmahan na natin ito, ang maikling pahayag ni Adrian na may halong pagmamayabang habang kinukuha ang bulpen mula sa kanyang sekretarya. Walang sinuman o anuman ang makakapigil sa tagumpay ng St. Jude. Hindi napansin ni Adrian na ang bulpen na ibinigay sa kanya ng kanyang sekretarya na nakuha mula sa kanyang lumang mesa sa opisina ay ang mismong bulpen na binili ni Neil para sa kanya noong nakaraang taon gamit ang sariling ipon ng bata. May maliit na ukit ng pangalang Dada sa dulo ng metal, ngunit ni hindi man lang ito tiningnan ni Adrian habang mabilis ning inilagda ang kanyang pangalan sa bawat pahina ng kontrata. Hindi niya alam na, sa paragraph 14, ng kasunduan nakatala ang isang nakamamatay na probisyon kapag ang CEO ay formal na naisampa sa hukuman para sa gross negligence o moral turpitude bago ang opisyal na turnover date, ang lahat ng kanyang voting shares ay otomatikong malilipat sa pondo ng guarantor bilang gawing kabayaran sa pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Sa pamamagitan ng sariling ang pirma, ipinamigay ni Adrian ang kanyang buong imperyo nang hindi niya namamalayan. Nang matapos ang pirmahan, bumalik si Adrian sa kanyang suite kasama si Katrina na abala sa pag-inom ng mamahaling alak upang ipagdiwang ang kanilang inaakalang tagumpay. Ngunit habang hawak ni Adrian ang kanyang baso, tumunog ang kanyang pribadong telepo. Isang lihim na mensahe mula sa isang whistleblower sa IT department ng St. Jude ang ipinadala sa akin ni Dr. Elena Santos. Ito ay ang buong walang bawas na audio file ng pag-uusap ni na Adrian at Katrina nung gabi ng bagyo sa Tagaytay, kasama ang malinaw na pag-amin ni Katrina na pinalalabas lamang niya ang kanyang hika upang pigilan si Adrian na umuwi sa aming anak. Kasabay nito, natanggap ni Adrian ang isang urgent notification mula sa kanyang PR team. Ang nasabing audio file ay opisyal nang naisumate sa Komite ng Kalusugan sa Senado at ang mambabatas na namumuno ay nagpatawag ng isang pambansang broadcast para sa emergency hearing kinabukasan ng umaga. Ang amoy ng mamahaling champagne sa silid ni Adrian ay biglang napalitan ng malamig na pawis ng takot nang maunawaan niya na ang kanyang inaakalang tagumpay ay ang mismong araw ng kanyang pampublikong bitay. Ang bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay ay napupuno ng napakaraming tao. Ang mga ilaw ng pambansang telebisyon ay nakatutok sa gitna ng silid kung saan nakaupo ang Komite ng Kalusugan. Sa kabilang bahagi ng mesa, pumasok ako na nakasuot ng simpleng puting damit malinis. Walang anumang mamahaling alahas, ngunit may tindig ng isang taong hindi kailanman magiging biktima muli. Sa kabilang gilid naman ay dumating si Adrian na papalibutan ng 5 kilalang abogado na nakasuot ng mga mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay pilit na pinatitigas upang magmuhang kampante, ngunit ang pawis sa kanyang noo sa ilalim ng maianit na ilaw ay nagpapakita ng kanyang matinding kaba. Matapos ang formal na panunumpa sa ilalim ng batas, kinuha ni Adrian ang mikropono upang magbigay ng kanyang opening statement. Ginoong tagapangulo, ang panimula ni Adrian sa kanyang maayos na tono na ginagamit sa mga panayam ang St. Jude Hospital ay laging sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng medisina. Ang malungkot na pagpanaw ng aking anak na si Neil ay dahil sa isang hindi inaasahang technical error sa aming insurance portal at sa kanyang malalang sakit sa baga. Mahal na mahal ko ang aking anak, at nadiduro, ang puso ko na ang trahedyang ito ay ginagamit ng aking dating asawa upang sirain ang aking pangalan at ang kumpanyang naglilingkod sa bayan.
Isang tahimik na ngiti ang dumaan sa aking mga labi habang pinapanood ko ang kanyang pampublikong pagsisinungaling. Nang dumating ang pagkakataon para sa aming panig, tumayo si Dr. Elena Santos bilang pangunahing saksi. Ipinakita niya sa malaking screen ng Senado ang mismong system architecture ng St. Jude. Ginoong tagapangulo, ang sinasabi ni Mr. Monteverde na technical error ay hindi isang aksidente ang madiin na pahayag ni Dr. Elena habang itinuturo ang mga linya ng kodigo sa screen. Ang Code 904 ay personal na inaprubahan ng CEO na si Adrian Monteverde. Ang kodigong ito ay otomatikong nagpapanatili sa freeze status ng mga emergency procedure kapag ang pondo para sa mga charity at insurance cases ay lumalampas sa 2% ng buwanang kita ng ospital. Sadyang dinisenyo ang sistema upang protektahan ang profit margin ng kumpanya bago ang buhay ng pasyente. Nagsimulang magbulungan ang mga senador. Ang mga abogado ni Adrian ay mabilis na tumayo upang magsumite ng mosyon ng pagtutol, ngunit hindi sila pinayagan ng tagapang-ulo. Kasunod nito tumayo si Ate Mateo Cruz at iniharap ang audio recording na nakuha mula sa Tagaytay. Ang boses ni Katrina na tumatawa habang may kalansing na mga baso sa background ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasunod ang boses ni Adrian na nagsasabing, "Huwag mong gamitin si Neil para pigilan ako. Mas kailangan ako ni Katrina dito." Ngunit ang pinakamatinding hula ay nang ako na ang lumapit sa mikropono. Hindi ako nagbasa ng mahabang pahayag. Inilagay ko lamang sa tapat ng pambansang mikropono ang maliit na toy car recorder ni Neil. Pinindot ko ang butones. Ang boses ng aking namatay na anak, maliit nanging inig at puno ng sakit, ay umalingaw-ngaw sa buong bansa sa pamamagitan ng live broadcast. "Dada, masakit po. Bakit ayaw mo po pumunta?" Ang buong bulwagan ng Senado ay napuno ng nakatatakot na katahimikan. Ang ilang mga mamamahayag sa gilid ay hindi napigilang mapahawak sa kanilang mga mukha. Sa labas ng gusali ng Senado, ang galit ng mga taong nagpoprotest ay umabot sa sukdulan, habang ang balita ay mabilis na kumalat sa internet. Nawala ng kulay ang mukha ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay halatang nanginginig habang sinusubukang hawakan ng kanyang mikropono. Maling audio iyan, nireporma ang boses na yan. Isang paninirang puri ang nauutal na sigaw ni Adrian. Ang malakas na pagbagsak ng mazo ng puno ng komite ay mabilis na nagpabalik ng katahimikan sa buong bulwagan. Tumingin ako ng direkta sa mga mata ni Adrian. Walang galit sa aking mukha, walang luha. Tanging ang tuyo at malamig na katotohanan. "Hindi mo lang pinatay ang anak ko, Adrian. Pinatay mo ang sarili mong hinaharap ang aking malamig na salita, na narinig ng buong bansa." Sa gitna ng gulo ng mga mamamahayag na nagsisigawan ng mga tanong, dahan-dahan kong kinuha ang baso ng tubig sa aking mesa, uminom ng kaunti at pinunasan ang aking mga labi gamit ang tissue, nang hindi man lang nangangatog ang aking mga kamay. Sa mismong sandaling yon, sa mga screen ng telebisyon sa ibaba ng silid ipinakita ang stock market ticker ng Philippine Stock Exchange. Ang presyo ng shares ng St. Jude Hospital ay bumagsak ng 40% sa loob lamang ng 20 minuto, habang ang puno ng komite sa Senado ay opisyal na inirekomenda ang paghahain ng kasong kriminal na gross negligence at corporate fraud laban kay Adrian Monteverde sa kagawaran ng hustisya. Sa loob ng marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, ang dating tahimik at eleganteng tahanan ina Adrian at Katrina ay napuno ng matinding sigawan at gulo. Nakakalat sa sahig ang mga mamahaling damit at mga designer bags habang frantically na nag-i-impact si Katrina. "Adrian, kailangan ko ng cash na yun din," ang galit na sigaw ni Katrina. Habang isinasara ang kanyang maleta frozen, na ang lahat ng credit cards na ibinigay mo sa akin, isa-isa na rin kinakansela ng mga kumpanya ang mga endorsement contracts ko dahil sa iskandalong ito. Kasalanan mo to. Hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala ang maikakaso ng ex-wife mo. Si Adrian na nakaupo sa tabi ng mesa habang may hawak na baso ng alak, ay mukhang madumi, gulo-gulo ang buhok at wala na ang dating kaanyuan ng isang makapangyarihang CEO. Kasalanan ko ang patayang tanong ni Adrian
habang marahas na ibinabagsak ang baso sa mesa na nagdulot ng pagkabasag nito sa sahig. Ikaw ang nagpumilit na manatili ako sa Tagaytay. Ikaw ang nagpanggap na inaataka ng hika habang nag-aagaw buhay ang anak ko. Binigyan kitang luxury sports car ng penthouse na ito at milyon-milyong allowance. Tapos na yon, iiwan mo ako kapag nahaharap ako sa krisis? Binigyan mo ako ng lahat ng iyon dahil kailangan mo ng trophy mistress para ipagmalaki sa mga kasamahan mo sa negosyo. Ang walang katotohanang sigaw ni Katrina na tuluyang naglabas ng kanyang tunay na kulay. Hindi kita minahal, Adrian. Minahal ko ang pera mo at ang kapangyarihan mo bilang CEO ng St. Jude. At ngayon wala ka ng pera, wala na rin akong dahilan para manatili sa'yo. Pagupaman makatayo si Adrian, para harapin si Katrina, ang marahang katok sa pintuan ng penthouse ay bumasag sa kanilang pagtatatalo. Nang buksan ni Adrian ang pinto, nakatayo roon ang isang sheriff ng hukuman kasama ang 4 na pulis. May hawak na opisyal na freeze order at writ of execution ang sheriff mula sa hukuman na isinampa ni Atio Mateo Cruz sa ngalan ng Apex Guarantee Trust. Mr. Monteverde, Ms. Rosales, narito kami upang isagawa ang opisyal na pag-impound sa lahat ng corporate assets ng St. Jude Hospital, kabilang ang penthouse na ito, ang 2 luxury vehicles sa basement at ang mga personal na kagamitan na nabili gamit ang corporate credit card ng kumpanya. Nawala ng lakas si Katrina. Sinubukan niyang isilid ang isang mamahaling diamond ring sa kanyang bulsa. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang babaeng pulis na dahan-dahang kinuha ang singsing at inilagay ito sa opisyal na tray ng ebidensya. Ang pampublikong kahihiyan na ito ang tuluyang nagpawala sa natitirang dignidad ng babaeng dating nagmamataas. Naiwang mag-isa si Adrian sa gitna ng walang laman na penthouse matapos palayasin ng sheriff si Katrina at ilabas ang lahat ng gamit. Sa kanyang matinding kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telpo o tinawagan ang aking numero. Nakatayo ako sa balkona ng aking bagong opisina habang nakatitig sa mga ilaw ng lungsod nang sagutin ko ang kanyang tawag. Leona, pakiusap. Mag-guap tayo. Ang nanginginig na boses ni Adrian ay puno ng pakiusap at kawalan ng pag-asa. Kunin mo na ang lahat ng shares ko sa St. Jude. Magsasalita ako sa media na magbibitiw na ako bilang CEO. Iatras mo lang ang kasong kriminal sa kagawaran ng hustisya. Isipin mo naman ang pangalan ng pamilya natin na maiiwan kay Neil. Isang malamig na hininga ang pinakawalan ko bago ako nagsalita. Ang pamilya natin ay namatay kasama ni Neil nung gabing iyon sa ICU, Adrian. Ang natitira na lamang ay ang utang mo sa katarungan. At sisingilin ko iyon hanggang sa huling sentimo, Leona. Pakiusap, magiging pulubi ako, makukulong ako. Ang sigaw ni Adrian sa telpo, no iyon ang nararapat sa iyo, Adrian. Ang maging walang-wala sa loob ng isang silid na walang makikinig sa iyo, katulad ng anak mo nung huling gabi ng kanyang buhay. Ibinaba ko ang telpo. No, sa mismong sandaling iyon sa loob ng penthouse, nakatanggap si Adrian ng isang lihim na email mula sa isang hindi kilalang account. Ito ay ang bank statement na nagpapatunay na sa loob ng 2 taon si Katrina ay unti-unting naglilipat ng pondo mula sa marketing budget ng St. Jude patungo sa kanyang sariling offshore account sa ibang bansa. Niloloko na siya ng kanyang mistress bago pa man pumutok ang iskandalo. Bago pa man makarecover si Adrian sa panibagong pagtataksil na ito, pumasok ang mga pulis sa kanyang pintuan kasama ang opisyal na warrant of arrest na inilabas ng kagawaran ng hustisya para sa kasong gross negligence resulting in homicide. Sa huling palapag ng St. Jude Medical Tower, ang Grand Boardroom ay napuno ng matinding kaba at kaguluhan. Ang mga kasapi ng Board of Directors ay hindi magkandatuto sa pagrereklamo habang nakatitig sa mga screen na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng stock value ng kumpanya. Pumasok si Adrian sa silid na nakalabas sa kulungan pagkatapos magbayad ng milyon-milyong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang kanyang muka ay halatang puyat at tensyona, ngunit pilit pa rin siyang nagpapanggap na may kontrol sa sitwasyon. Mga Ginoo, pakiusap. Magpakahinahon kayo, ang malakas na sigaw ni Adrian habang itinataas ang kanyang 2 kamay. Ang mga kaso sa kagawaran ng hustisya ay gawa-gawa lamang ng mga politikong gustong sumikat. Hawak ko pa rin ang 45% ng voting shares ng kumpanyang ito.
At ang merger sa Apex Guarantee Trust ay itutuloy natin upang maibalik ang pondo ng ospital. Natatakot ako na ang 45% ng shares mo ay wala na sa iyong pagmamay-ari, Mr. Monteverde. Ang isang malamig at direktang boses ang sumagot mula sa pintuan ng boardroom. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng silid. Pumasok si Ate Mateo Cruz kasama ang dalawang abugdong may hawak na mga letratong folder at sa likod niya, pumasok ako. Nakasuot ako ng isang charcoal business suit na nakadisenyo ng formal, ang aking buhok ay maatos na nakatali sa likod at ang aking lakad ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nawala ng kulay ang mukha ni Adrian nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala. Leona, anong ginagawa ng isang housewife sa boardroom ko? Gagwardiya. Palabasin ang babaeng ito, ang galit na utos ni Adrian. Walang gumalaw na gwardiya. Lumapit si Ate Mateo sa gitna ng mesa at inilapag ang orihinal na kontrata ng merger kasama ang Apex Guarantee Trust na nilagdaan ni Adrian 3 araw na ang nakararaan. Mr. Monteverde, baka nakatutok ka masyadong sa iyong pampublikong press release at nakalimutan mong basahin ang paragraph 14B. Nang kasunduan ang pahayag ni Ate Mateo habang binubuksan ang pahina nakatala roon na kapag ang CEO ay pormal na naisampa sa hukuman para sa kasong gross negligence resulting in homicide, ang lahat ng kanyang voting shares ay otomatikong malilipat sa pondo ng Apex Guarantee Trust bilang paunang kabayaran sa moral at reputational damages. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang sumabog sa mga miyembro ng board. Mabilis na kinuha ng pinakamatandang miyembro ng board ang kontrata at binasa ang probisyon. Ito ay legal at may kompletong bisa ang pahayag ng board member habang tumitingin kay Adrian nang may matinding galit si Mr. Monteverde ay wala nang anumang karapatan magdesisyon sa kumpanyang ito. Hindi iyan totoo, binaboy ninyo ang kontrata lokohan. Ito ang sigaw ni Adrian habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Ikaw ang nasa likod ng Apex Guarantee Trust. Lumapit ako sa dulo ng mahabang mesa sa mismong upuan ng CEO na ginamit ni Adrian sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan akong umupo sa malambot na basag na upuan ng kapangyarihan. Tinitigan ko si Adrian ng may sukdulang cold detachment. Hindi mo binuo ang ospital na ito, Adrian. Binuo mo ang isang slaughterhouse na nakatago sa ilalim ng pangalan ng medisina para sa sarili mong kabagutan at katakawan sa pera. At ang iyong paghahari ay nagtatapos ngayong araw. Pinindot ko ang intercom sa ibabaw ng mesa ng CEO. Security team pakiusap, ilabas si Mr. Monteverde sa gusaling ito. Hindi na siya autorisadong pumasok sa alinmang pasilidad ng St. Jude. Pumasok ang 4 na malalaking gwardiya at mabilis na hinawakan ang 2 braso ni Adrian. Nagwawala siya sumisigaw ng mga pagmumura at nagmamakaawa sa mga miyembro ng board na dating sumusunod sa kanya. Ngunit lahat sila ay tumalikod at nagpanggap na walang naririnig upang protektahan ang kanilang sariling pera. Matapos mailabas si Adrian, kinuha ko mula sa aking bag ang maliit na nameplate ng laruang kotse ni Neil at maingat itong inilagay sa tabi ng opisyal na selyo ng kumpanya sa ibabaw ng mesa. Simula ngayong araw, ang St. Jude ay sasailalim sa kumpletong restructuring. Lahat ng emergency procedures ay ibabalik sa kamay ng mga doktor at hindi sa mga algoritmo ng kita ang aking opisyal na pahayag sa board. Ngunit habang inilalabas si Adrian sa grand lobby ng gusali, sa ibaba kung saan naghihintay ang mga mamamaha, biglang sumulpot si Katrina mula sa madla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang matulis na letter opener na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa elevator kung saan nakatakda akong bumaba. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa grand lobby ng St. Jude Medical Tower. Lumabas ako kasama si Ate Mateo Cruz at 2 gwardiya habang ang mga mamamahayag at empleyado ay nakatitig sa aming pagdaan. Biglang mula sa likod ng isang malaking haligi ng marbol, sumugod si Katrina. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa, at sa kanyang kanang kamay ay nakataas ang isang matulis na bakal na letter opener na nakatutok sa aking dibdib. Mamatay ka, Leona.
Sinira mo ang buhay ko. Ang hysterical na sigaw ni Katrina. Bago pa man makalapit ang matulis na bakal sa aking damit, mabilis na humakbang si Ate Mateos sa aking harapan. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ni Katrina at pinalipit ito ng paitaas dahilan upang mabitawan ng babae ang bakal na marahas na bumagsak sa makintab na sahig na lumika ng isang malinaw na tunog ng pagkalansing. Mabilis na pinalibutan ng 4 na gwardiya si Katrina at ibinagsak siya sa malinis na sahig ng lobby upang hindi na makagalaw. Hindi ako lumayo, hindi ako sumigaw, at hindi man lang ako nagpakita ng kaunting takot. Sa halip, dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni Katrina habang siya ay nakaluhod sa sahig, nakatingin sa akin ng may galit at luha. Tinitigan ko siya mula sa itaas ng may cold detachment. Akala mo ba masasaktan mo ako sa ganito kababang paraan? Katrina, ang aking malamig at malinaw na boses na narinig ng lahat ng tao sa lobby. Matapos ninyong patayin ang anak ko nung gabing yon sa Tagaytay, wala ka ng anumang bagay na magagawa na makakapagpadapa sa akin. Ang galit mo ay walang kwenta dahil ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong hukay. Lumapit ang mga pulis na nakatalaga sa labas ng gusali at formal na pinalagyan ng pusa ang mga kamay ni Katrina. Iniharap ni Ate Mateo ang karagdagang demand, attempted assault at corporate estafa. Ibinunyag sa mga pulis ang ebidensyang nakuha mula sa internal audit na nagpatunay na si Katrina ay nagnakaw ng higit sa 20 milyong piso mula sa marketing budget ng St. Jude sa loob ng 2 taon. Sa loob ng interrogation room ng pulisya, nang maunawaan ni Katrina na nahaharap siya sa 15 taong pagkabilanggo para sa pagnanakaw at pag-atake, tuluyan nang nawasak ang kanyang katapangan. Lumabas ang kanyang tunay na likas na pagiging makasarili. Upang mabawasan ang kanyang sariling parusa, pumayag si Katrina na maging state witness laban kay Adrian. Ibinigay niya sa mga investigador ang isang maliit na thumb drive na naglalaman ng mga numero ng lihim na offshore bank accounts ni Adrian sa Cayman Islands kung saan nakatago ang mga pondong ninakaw mula sa ospital. Ang pagtataksil na ito ni Katrina ang tuluyang nagpinid sa pintuan ng kalayaan para kay Adrian. Wala nang anumang halaga ng piyansa ang makakapagpalabas sa kanya sa kulungan. Matapos ang insidente sa lobby, pumasok ako sa aking pribadong opisina. Tiningnan ko ang aking bahagyang nanginginig na mga daliri hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapakawala ng huling bakas ng tensyon sa aking katawan. Kinuha ko ang aking panyo mula sa bag, pinunasan ang aking mga daliri at itinapon ang panyo sa basurahan. Itinapon ko kasama nito ang huling alala ng kawalang kapangyarihan. Habang sinusuri ni Ate Mateo ang mga bagong dokumento mula sa thumb drive ni Katrina, natuklasan niya na 10% ng mga lihim na deposito ni Adrian ay patuloy na napupunta sa isang mataas na opisyal ng kagawaran ng kalusugan, isang patunay na ang korupsyon ng St. Jude ay may malalim na ugat sa pamahalaan. Samantala sa loob ng malamig na kulungan ng detention center, natanggap ni Adrian ang opisyal na abiso mula sa bangko ang kanyang ancestral mansion, ang kanyang mga luxury cars at ang lahat ng kanyang persona na ari-arian ay na-foreclose na at nakatakdang ibenta sa pampublikong subasta kinabukasan. Naiwan si Adrian na nakaupo sa semento, walang pera, walang kaibigan at pinagtaksila ng mismong babaeng ipinagpalit niya para sa kanyang pamilya. Sa loob ng malaking auditorium ng ospital, higit sa 500 doktor, nurse at medical na staff ang nagkatipon. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa harap ng mikropo, habang sa aking likod ay nakasulat sa malaking screen ang bagong pangalan ng institusyon, Neil Fajardo Medical Institute. Sa loob ng maraming taon, ang simula ng aking talumpati sa isang malinaw at matatag na boses. Ang ospital na ito ay pinatakbo tulad ng isang malamig na pabrika kung saan ang kita ng kumpanya ay mas mahalaga kaysa sa tibok ng puso ng tao. Ngayong araw sinusulog natin ang algoritmo na pumatay sa aking anak at sa libu-libong iba pang pasyente. Isang tahimik na paghanga ang namayani sa buong auditorium habang inihahayag ko ang bagong pangunahing patakaran ng institusyon. Simula sa oras na ito, wala nang pasyente sa emergency room, ang tatanggihan o i-encumber dahil sa kawalan ng paunang bayad, insurance clearance o digital signature. Ang paggamot ay ipagkakaloob agad-agad, ang buhay ng tao bago ang papel.
Ipinakilala ko si Dr. Elena Santos bilang bagong medical director ng institute. Ang buong auditorium ay napuno ng malakas na pagpalakpak at ligaya mula sa mga doktor na dating napilitang sumunod sa mga malupit na patakaran ni Adrian. Nang bumalik ako sa aking pribadong opisina, matapos ang pagpupulong, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa labas. Si Doña Teresa Monteverde ang ina ni Adrian, at dating biyanan ko na nakasuot ng itim na damit at may dalang mga panyo habang pilit na pinapanatili ang kanyang dating pagmamataas. Pumasok siya sa aking opisina at agad na lumapit sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pilit na paghingi ng awa. Leona, paano mo naatim na gawin ito sa sarili mong pamilya? Ang sumbat ni Doña Teresa sa kanyang nanginginig na boses. Si Adrian ay ang nag-iisang anak ko. Nagkamali siya. Oo, ngunit siya pa rin ang ama ni Neil. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa amin nung tinanggap kita sa pamilya Monteverde. Yatras mo ang kasong kriminal sa kagawaran ng hustisya. Tinitigan ko ang matandang babae ng may malalim na dignidad at walang kaunting panghihinayang. Tinanggap ninyo ako noong kailangan ng pamilya ninyo ang pondo ng pamilya Fajardo ko para mabayaran ang mga utang ng anak ninyo sa medical school. Doña Teresa ang aking malamig at direktang tugon, pinalaki ninyo ang isang halimaw na walang pakiramdam at pumatay sa sarili niyang anak dahil sa katakawan sa pera. Ngayon, oras na para harapin niya ang bunga ng kanyang sariling kasalanan. Hindi ko iatras ang kaso. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para kay Neil. Walang puso, sinira mo ang buhay ng anak ko, ang sigaw ni Doña Teresa habang umiiyak sa galit bago siya pilit na inakay ng aking sekretarya palabas ng silid. Hindi pa nakakalipas ang isang oras matapos ang pag-alis ni Doña Teresa, ang ilaw ng emergency status sa gilid ng aking opisina ay mabilis na nagpalit ng kulay. Isang 8 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Leo na may malalang asthma attack ang dinala ng kanyang mahirap na ina sa emergency room. Wala silang pera, walang insurance at walang pambayad sa deposito. Ngunit sa ilalim ng bagong patakaran ng Neil Fajardo Medical Institute, mabilis na dinala ng mga doktor ang bata sa trauma room at sinimulan ang gamot ng walang anumang tanong o pagkaantala. Nakatayo ako sa likod ng salaming bintana ng trauma room habang pinapanood ang dahan-dahang pag-stabilize ng tibok ng puso ng bata. Nang lumabas ang ina ng bata mula sa silid, nakita niya ako. Lumapit siya at mahigpit na hinawakan ng aking mga kamay habang lumuluha sa pasasalamat. Hinawakan ko rin ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko ang init ng isang buhay na nailigtas, isang mainit na pakiramdam na nagbigay ng konting galak sa aking sugatang puso bilang isang ina. Sa mismong araw na yon, natanggap ng Neil Fajardo Foundation ang isang malaking donasyon na nagkakahalaga ng 100 milyong piso mula sa isang lihim na bangko sa Europa na may nakatagong pautang sa ilalim ng pangalang isang banal na kasalanan. Nang lumabas ako sa ospital noong gabing yon, nakita ko si Adrian sa labas ng Iron Gate ng pasilidad. Nakalabas siya sa kulungan para sa isang maikling medical na permiso. Ang kanyang damit ay madumi, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang basag na mamahaling relo ay nakasabit na lamang ng maluwag sa kanyang manipis na pulso. Nakatayo siya roon, nagmamakaawa sa mga gwardiya na payagan siyang makipag-usap sa akin kahit 5 minuto lamang. Malamig ang hanging umiihip sa paligid ng gate ng Neil Fajardo Medical Institute habang ang manipis na ulan ay nagsisimulang pumutak sa semento. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan kasama si Ate Mateo Cruz, biglang sumulpot si Adrian mula sa gilid ng haligi at mabilis na lumuhod sa aking harapan. Bumagsak ang kanyang 2 tuhod sa basang lupa. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula. Ang kanyang damit ay madumi at gulo-gulo, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kawalan ng pag-asa at pighati. Leona, pakiusap, parang awa mo na. Patawarin mo ako, ang hagulgol ni Adrian, habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking sapatos. Let me fix this. Magsimula tayo uli. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian na gusto mo. Huwag mo lang akong ipakulong. Dahan-dahan akong humakbang paatras upang hindi madikit ang aking sapatos sa kanyang mga kamay.
Tinitigan ko siya mula sa itaas. Walang galit sa aking mukha. Walang pait, tanging ang isang malalim na void ng kawalan ng pakiramdam. Leona Linlangin, man ako ng buong mundo, alam kong mahal mo pa rin ako. Ang pilit na panggagaslight ni Adrian habang umiiyak, ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon para sa hinaharap ng kumpanya natin, para sa pamilya natin. Hindi ko sinasadya ang nangyari kay Neil nung gabing yon sa Tagaytay. Minahal ko ang anak natin. Isang mahinang iling ng ulong aking ibinigay sa kanyang mga sinabi. Hindi mo pinagsisisihan ang ginawa mo kay Neil. Adrian, ang aking malamig at direktang salita na tila isang patalim na sumaksak sa kanyang natitirang kayabangan. Hindi ka nagsisisi na pinabayaan mo ang sarili mong anak habang nagpapakasaya ka kasama ang kalaguyo mo. Pinagsisisihan mo lang na nahuli ka. Pinagsisisihan mo lang na nawala ang korona mo bilang CEO, na nawala ang pera mo at na kailangan mong magbayad sa batas. Leona, pakiusap. Magiging pulubi ako sa loob ng kulungan. Ang sigaw ni Adrian habang nakaluhod pa rin sa putik. Ang lugar mo ay sa loob ng selda, Adrian. Doon ay matututunan mo kung paano mabuhay ng walang kapangyarihan. Ang mismong pakiramdam na ipinaranas mo sa mga pasyenteng pinabayaan mo sa ER. Sa mismong sandaling yon, 2 pulis ang mabilis na bumaba mula sa isang patrol car na huminto sa gilid ng kalsada. Hinawakan nila ang 2 braso ni Adrian upang hulihin siya muli dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanyang medical na permiso at sa restraining order na inilabas ng hukuman. Nagwawala si Adrian habang kinakaladkad ng mga pulis patungo sa sasakyan, sumisigaw ng aking pangalan at nagmamakaawa, nuwit hindi ako lumingon kahit isang beses. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan, isinara ang pinto at inutusan ang driver na umalis. Nang sumapit ang gabi sa loob ng aking tahimik na silid, aralan sa bahay, inilabas ni Ate Mateo ang isang maliit at dilaw na sobre na nakuha mula sa lumang toy box ni Neil sa aming dating bahay. Ito ang huling sulat kamay na letter ni Neil na hindi ko pa nabubuksan simula nung gabing siya ay pumanaw. Dahan-dahan kong binuksan ang dilaw na papel sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa mesa habang inihahanda ko ang aking puso para sa opisyal na grand opening ng Institute kinabukasan at sa kompletong pagtatapos ng labanang ito. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa bagong facade ng Neil Fajardo Medical Institute sa lungsod ng Maynila. Sa harap ng gusali daan-daang tao, ang nagkatipon mga kilalang pinuno ng healthcare reform, mga mamamahayag mula sa iba't ibang network at higit sa lahat, ang mga pamilyang natulungan ng foundation sa nakalipas na mga linggo. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang eleganteng puting suit na may simpleng disenyong ginto sa kwelyo. Sa aking tabi ay nakatayo si Dr. Elena Santos at si Ate Mateo Cruz. Kasama ng puno ng Komite ng Kalusugan sa Senado, dahan-dahan naming pinutol ang malaking pulang laso sa harap ng main entrance, isang simbolo ng pormal na pagtatapos ng lumang sistema ng St. Jude at ang pagsilang ng isang bagong era ng makataong serbisyo. Nang tumayo ako sa harap ng podium upang magbigay ng aking talumpati, ang buong madla ay dahan-dahang tumahimik upang makinig. Ang institusyong ito ay hindi itinayo mula sa galit o sa pagnanais ng paghihiganti ang aking opisyal na pahayag, habang ang aking boses ay umalingaw ng may matatag na dignidad. Itinayo natin ito mula sa pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Itinayo natin ito upang wala ng sinumang ina ang mangailangan pang maglibing ng kanyang anak dahil sa katakawan sa pera ng isang korporasyon. Nang anak, ito ang iyong pamana sa mundo. Inilantad ang bronze na estatwa sa gitna ng courtyard, ang imahe ni Neil na nakangiti habang hawak ang kanyang paboritong laruang kotse. Sa ilalim ng estatwa ay nakasulat ang mga salitang ginto para sa bawat batang nangangailangan ng bukas. Habang nagpapatuloy ang seremonya, lumapit si Ate Mateo sa aking tabi at may ibinulong na balita mula sa hukuman. Lumabas na ang pultimong hatol ng Regional Trial Court Leona. Ang mahabang pahayag ng abogado si Adrian Monteverde ay opisyal ng nahatulan ng 20 taong pagkabilanggo ng walang parole para sa kasong gross negligence resulting in homicide at corporate fraud. Lahat ng kanyang natitirang lihim na account ay opisyal ng na-confiscate ng gobyerno. Si Katrina Rosales naman ay nahatulan ng 8 taon para sa estafa.
Isang mahinang pagtango ang ibinigay ko. Ang katarungan ay opisyal ng naipatupad. Ang bawat taong naghatid ng sakit sa aking anak ay nagbayad na ng buong halaga sa ilalim ng batas. Matapos ang seremonya, umakyat ako sa aking pribadong opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali. Umupo ako sa tapat ng malaking salaming bintana na nakatitig sa buong tanawin ng lungsod ng Maynila. Inilabas ko mula sa aking bag ang dilaw na papel ang huling sulat ni Neil mula sa kanyang toy box. Dahan-dahan ko itong binuksan sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa maliit at nanginginig na sulat kamay ng aking anak, nakasulat ang mga salitang ito. Mama, huwag ka na po umiyak. Tuwing nakikita, kita alam ko pong malakas ka. Smile ka na po, Mama. I love you lagi. Isang solong luha ang pumatak mula sa aking kanang mata. Hindi isang luha ng sakit o ng galit, kundi isang luha ng kompletong pagpapalaya at paghilom ng kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang tunay at warm ng ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Inilagay ko ang sulat ni Neil sa ilalim ng kanyang paboritong laruang kotse, sa gilid ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag. Nakatayo ako roon, isang malaya makapangyarihan, at hindi na kailanman magiging biktima na babae, habang ang malinaw na tunog ng kampana ng ospital sa ibaba ay umalingaw-ngaw, nagbabalita ng isang bagong silang na sanggol na ligtas na naisilang sa charity ward. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang formal na pagbubukas ng Neil Fajardo Medical Institute. Ang maliit na pangarap na itinayo mula sa abuho ng isang trahedya ay lumago at naging isang malaking pambansang network. Ang Neil Fajardo Foundation ay meron ng 10 malalaking regional na medical center sa buong Pilipinas, mula sa Luzon hanggang sa Mindanao, na nagligtas sa buhay ng higit sa 50,000 kapuspalad na mga bata. Si Leona Fajardo ay kilala na ngayon sa buong Asya bilang isang nangunggunang pinuno sa healthcare reform at pandaigdigang financial analytics. Siya ay malaya-mayaman sa sariling pagsusumikap, may mataas na dignidad at hindi na kailanman magiging biktima ng kahit kanino. Sa loob ng pambansang bilangguan, ang buhay ay patuloy na gumagalaw ng magkahiwalay. Nakaupo si Adrian Monteverde sa isang malamig na sementong upuan sa loob ng kanyang payak na selda. Ang kanyang dating mamahaling damit ay napalitan ng orange na bilangguang kasuotan. Wala siyang kahit isang bisita. Ang kanyang mga dating kaibigan sa mataas na lipunan ay mabilis na nakalimot sa kanya at ang kanyang pamilya ay tuluyang nawala ng ari-arian. Sa bawat gabi, bago siya matulog, sa gitna ng katahimikan ng rehas, iisang bulto at kaisipan ang patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan ang tunog ng huling tawag sa telepo noong gabing yan sa Tagaytay. Isang tawag na, kung sinagot lamang niya ng may pagmamahal bilang ama sana, ay iba ang naging ikot ng kanyang mundo. Si Katrina naman, matapos mapaglingkuran ang kanyang parusa sa kulungan, ay nabubuhay na ngayon sa kompletong pagkakahiwalay sa lipunan. Nawala ang kanyang katanyagan, ang kanyang yaman, at ang kanyang pangalan ay nakatala na sa maitim na listahan ng mga kumpanya sa Maynila. Sa isang maaliwalas na hapon sa Tagaytay, kung saan ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng mga sariwang pine trees, nakatayo si Leona sa harap ng punto de Neil na napapalibutan ng mga puting orkidya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malinis na marbol na nitso ng kanyang anak. Wala na ang malamig na yelo ng galit sa kanyang dibdib. Ang natira na lamang ay ang isang malim at gintong kapayapaan. Anak. Ang mahinang bulong ni Leona habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalan ni Neil. Hindi ko na pinapasa ng kasalanan ng nakaraan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa 5 taon ng aking pagtitiis at pagpapakumbaba sa maling tao. Naintindihan ko na ang aking pagiging mabuting ina ay hindi nasusukat sa kung gaano ko katagal kayang tiisin ang pang-aabuso, kundi sa kung paano ko ipinaglaban ang iyong pangalan at ang iyong pamana. Tumingin si Leona sa malawak na kalangitan sa ibabaw ng Taal Lake. Para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, ang pag-ibig ay hindi ang walang katapusang pagtitiis sa pang-aabuso, ang pagiging martir, o ang pagsasakripisyo ng sariling halaga para sa isang taong hindi ka pinahahalagahan.
Ang tunay na pag-ibig ay ang lakas na tumayo mula sa putik, ang katapangan na gamitin ang iyong isip at dignidad para ipaglaban ang katarungan at ang kakayahang bumuo ng sarili mong rurok ng tagumpay, kung saan walang sinuman ang makakatapak sa iyo muli. Humarap si Leona sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Ate Mateo at Dr. Elena para sa kanilang susunod na pagpupulong sa abroad. Ikinabit niya ang kanyang salamin, sa mata inayos ang kanyang pormal na jacket at naglakad patungo sa kanyang bagong bukas. Isang buo, nagtagumpay at malayang Filipina.